Alam mo kaibigan, sa mga nangyayari ngayon sa Pilipinas, kailangan na ang isang Duterte na mamuno sa Pilipinas dahil walang ibang makapagpaganda muli sa Pilipinas kundi ang mga Duterte lamang at hindi ang mga politikong bangag kagaya nilang Marcos. Walang mangyayaring maganda kung hindi mapalitan ang administrasyong ito. Hanggang nandyan pa yan si Marcos sa Malacanang, puro kabalbalan ang ginagawa, puro kabangagan. Kaya mamulat sana tayo sa katotohanan at hindi na kailanman boboto sa mga Marcos dahil ang mga Marcos ay isang traidor, sakim sa kapangyarihan, gutom sa pera ng bayan, walang ibang ginawa, puro papugi lamang, walang infrastructure na nagawa, walang mga projects na maipagmalaki. Kaya gumising na tayo sa 2028, iboto natin ang VP Sara para magkaroon na ng pagbabago at gumanda na ang Pilipinas. Alam ko sawa ka na rin sa mga pagnanakaw ng mga politiko, sa mga pagpapahirap nila sa mamamayang Pilipino. Nakikita mo naman siguro ang mga nangyayari ngayon. Wala nang nagawang maganda ang administrasyon nga Marcos ni magpakulong ng mga magnanakaw na malalaking politiko na pinangako niya na magpapakulong siya bago matapos ang Pasko. Pero anong ginawa niya? Binudol pa rin tayo ng putang inang Marcos. Kaya ngayon sa 2028 ipapakita natin na namulat na tayo sa katotohanan. Dahil kung ikukumpara natin ang administrasyon ni Marcos at kay dating Pangulong Duterte, napakalayo ni Marcos. Ni hindi man lang siya nakatupong kahit gamay. Wala sa kalingkingan ang nagawa ni Marcos sa nagawa ni Duterte. Sa administrasyon ni Duterte, walang isyong nakawan. Kung meron man ay agad-agad yan, may aksyon ang Duterte. Pero si Marcos ang puking ina niya, ilang buwan nang dumaan, wala pa rin nakukulong na politikong malalaki. Ganyan kainutil ang presidente natin ngayon. Kaya sana huwag na tayong bumoto sa mga ganyang katulad ni Marcos. Isipin natin ang kinabukasan ng ating mga anak na hindi sila mapapahamak sa daan kagaya ngayon na sobrang delikado ng daan, lalo na paggabi. Dahil bumabalik na ang mga bumabangag. Kung may Duterteng nakaupo, takot ang mga user, ang mga politikong kurap, ang mga masasamang tao, lalong-lalo na ang mga tiwaling opisyalis ng gobyerno. Kaya sana ibalik natin ang Duterte sa Malacanang nang gumanda na ang Pilipinas muli.